Channel 1, wala siyang audio, wali. Ayan. Channel 2 meron. Merong audio yung channel 2. Tapos, teka lang meron palang kwanto. USB, may MP3 siya. Tapos dito pala yung adjust ng sensitivity niya. Okay, angas. May kalendaryo pa. Ace na V600 model. Yan, first time ko makakita or maka-encounter or maka-repair ng itong klaseng unit. Ano? V600 na Ace. Ang angas ng forma. Meron siyang digital display dito. Ang may-ari nito ay si Sir Joseph ng Makati. Ayan. Ang issue nito, wala daw audio. Ang nakasulat kasi doon sa logbook ko, wala daw audio. Pero nung tinisting ko is meron namang audio yung channel 2. Yung channel 1 is wala. Okay? Ayan, inulit natin Ace na V600 model. Ayan. Ito yung mission natin for today's video. Sana magawa natin yung unit ni Sir. Okay. Bali, ito. May nakakabit na speaker ito. May nakakabit na speaker, may nakakabit na input. Tapos tingnan natin. Naka-stereo mode siya, naka-pass, and then naka-left. Naka-tuaryo pala ito Ayan. Ngayon, testing natin. Ang angas ng forma Welcome. Meron siyang input to auto volts. Dahil nakabal pa tayo, tapos naka 0.77 yung sensitivity niya. Okay, naka-play na yung cellphone natin. To channel 1, wala siyang audio, wali. Ayan. Channel 2 meron. Merong audio yung channel 2. Tapos, teka lang meron palang kwanto. USB, may MP3 siya. Tapos dito pala yung adjust ng sensitivity niya. Okay, angas. May kalendaryo pa. Ayan, walang audio yung channel 1 Wala. Wala. Channel 2 meron. Okay. Back to tayo. Back to reality. Ika nga. Tatanggalin ko muna itong takip, and then para makita natin pinakalaman loob niya, tanggal ko na yung takip. And then ito yung bumungad sa atin. Ayan. Pakuan muna tayo hugging portion. Ayan Ang supply niya ay nakatago. Nakatago dito Halos hindi ko makita. Pero sinilip namin ng todo. Yung supply niya is 84.42. Mataas, medyo mataas siya na konti sa CE5. Ayan. Kung kumpara mo rin, medyo malaki na konti ito 84.42, 0.42, 84. Yan, transformer niya. Tapos, capacitor, meron siyang 63 by 10,000 microfarad na 6 na piraso. Yan, 6. Tapos, sa may output, or sa mainboard niya, dito lang ako medyo nagtaka kung ito ba talaga yung original niya or na-repair na ito, kasi Kapton tape na yung gamit, hindi na siya Meka. Yan o, Kapton tape na Ayan. Kapton tape na kabilaan. Okay, C5200 and then A1943 yung output niya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pairs, by pairs by pair sinulit ko. Pero yung output niyan is 5 pairs lang siyempre. 1, 2, 3, 4, 5. Yung isa na to para to sa drive niya. Meron siyang 5 pairs output, 6 pairs by pairs kasama yung drive niya. C5200 and then A1943. Same din sa may kabilang channel. Okay? Sa may mga unit na ganito, pa-comment na lang yan sa may comment section kung ganito talaga ba yung laman niya. Yung taka ko, bakit parang Kapton tape na yung nakalagay. Baka Kapton tape talaga yung nalagay nila rito nung manufacturer. Ayan, tapos kung itatanong nyo sa akin kung SMD or carbon type, siyempre carbon type na siya. Yan yan, carbon type. Yan, carbon type. Pati dito sa may back panel nya, carbon type na siya. Tsaka napapansin ko lang, yung ginamit na board is isa lang sila ng Ace na CE5 din. Yan, isa lang. Ayan tanda ko na to kasi lagi akong gumagawa ng Ace na CE5 Isa lang. Although medyo mataas lang yung supply nito. Kasi nga 84 yung supply nito Yung Ace na CE5 80 lang.
O ayan, balik tayo sa may issue niya. Wala nga siyang audio. Ano bang gagawin natin dito? Medyo nabablangko ako. First move na gagawin natin ay eto. Galaw-galawin muna natin yung switch. Galaw-galawin natin yung switch sa may stereo, bridge, and then parallel niya. Tapos testing natin. Okay, ayan, naka stereo na siya. And then may dadagdag ko lang pala. Ito dinagdagan siguro ng cooling system. Ito yung fan nya. Kasi nagiging 4 na siya, oh. Ayan, 4 na. Okay, dinagdagan siguro ni Sir to. Ito. Ayan. Ulit. Wala pala, naka-off pala. Ayan. Ginalaw-galaw natin yung switch, ha. Ginalaw-galaw natin yung switch. Okay, try nga natin ulit. Wala pa rin eh. Dito wala pa rin. Wala pa rin. Ginalaw na natin yung switch. Tika lang nga. Sukat ka tayo ng bias. Medyo nabablangko ako ngayon. Medyo nabablangko ako ngayon. Ayan. Dito, ay tanggalan mo na. Pag magsukat kayo ng bias, make sure kung maaari lang, tanggalin nyo yung speaker and then input para may masukat kayo. Kasi merong design na kapag may input and then speaker, nagbabago yung bias. Kabila mataas, kabila mababa. Dito, kailangan ha, palistad eh. O, ayan, may bias dito. Ayan, may bias siya. Siguro pinalitan ng Kapton tape ito. Ayan, meron. Tapos pagdating dito, sukatin natin dito. Meron din, oh, normal, oh. Diba? Normal. O, ayan, normal siya, oh. O, bakit wala siyang audio? Okay. Try natin. Baka mamaya yung control nito. Ang problema, yung control nakatago. Nakatago yung control. So, try natin galawin yung input. Saan yun nakalagay yung control niya? Dito. Nakatago eh. Try natin galawin tong input niya. Kung meron siyang signal. Meron yan kasi may bias eh. Unang gawin natin, baklasin natin tong baklasin natin itong back panel. Tapos lagyan natin ng contact cleaner. Ganyan natin ng contact cleaner yung mga switch. Baka sa switch lang. And then kapag wala pa rin, tsaka tayo pumunta rito sa may front panel nya. Mauna muna tayo rito. Minaklas ko na yung back panel or input buffer natin. Input buffer or back panel. Ayan. And then medyo kalawangin na yung mga switch. Matagal na rin siguro ito, kaya medyo kalawangin na, you know, kalawang na. Ayan, ito yung ginagamit ko na ano. Ayan, hindi ko na ipapakita yung brand. Yung contact cleaner ang ginagamit ko. Ayan. Okay. Galawin lang natin to hanggang sa mawala yung corroded na. Ayan. Ito sa may kwanto, sa may stereo, parallel, and then mono. Tapos ito naman low frequency, low pass, high pass ito. Tapos dito sa taas is grounding. Ayan. Switch lang natin hanggang sa bumalik, kung babalik. Kapag hindi, papapalit tayo ng switch niyan. Ayan. Okay, so ngayon try muna natin ibalik ito, tapos testing tayo. Mag-test tayo. Kapag ganun pa rin, punta tayo dun sa may sa may front panel naman. Tingnan natin kung buo pa yung control niya. Inalik ko na yung back panel. Ayan. Inulik ko ha. Contact cleaner lang yun. Kinontact cleaner natin. Tapos kinalaw-galaw na natin yung switch kasi nga medyo
kinakalawang na. And then ito, naglagay ulit ako ng speaker, tapos audio input natin. Naka stereo mode dito. Ayan o. Yan, naka stereo mode, naka pass tayo, tapos naka left o ground natin. Sige. Okay, ulit. Yung cellphone natin, ito naka-play pa rin mula kanina yan. Sa channel 2 muna tayo. Kanina may tunog talaga ito eh. Okay. Meron. Itong channel 1, wala tong audio ah. Ayan, meron na oh. Meron na. Meron na, parehas. Ayan na, pero meron na parehas oh. Okay. Nagkaroon na siya ng audio, working na, goods na siya. Ngayon, madako tayo sa may fixed bias. I-fix bias natin ito, tapos maglagay tayo ng fuse. Katulad sa mga ginagawa natin na CE5, lagyan din natin ito para matuwa si sir. I-fix bias natin to. Naka double sided ba? Ayun, buti naka double sided. Although parang napalitan na ito. Tapos maglagay tayo ng pinaklas, and then tinanggal ko na yung trimmer. Ayan, yung trimmer niya is 501 or 500 ohms. Ayan, dalawa. 500 ohms. Tapos fix bias na natin. Ayan, fix bias natin para mas matibay na siya. 501 meaning 500 ohms. Ang nilagay ko na fix ay dalawang 100. Dalawang 100 yan. Ayan o, naka-series. Bali 200 siya. Yan, di lang gano'n makita sa may camera natin kasi naka GoPro tayo. Ayan, basta sinasabi ko lang yung value. And then ang paglagay pala ng kanya na, ang paglagay pala ng fix is gilid-gilid lang. Yung sa taas sa isang gilid is magkadugtong na naman yan. Kaya gilid-gilid yung kukunin nyo. Ayan, 100 ohms in series, bali 200 ohms yung labas niya. Yan sa mga gustong gayahin. Okay, ngayon pakita ko sa inyo yung magiging bias niya. Binaba lang natin ng konti. Kanina nasa 0.4 eh. Medyo mainit yun. Dito may balistad. Balistad siya. Ka-design talaga ng CE5 ito. Ayan, CE5 na yung nakasulat oh. CE5 version 600. Ayan. Mataas ah. Ay hindi, dito pala. Ayan dito. Teka lang. Hirap kasi one man game tayo. Ayan. Ayan oh, nasa 0.3 lang siya oh. Nasa 0.3 lang. Para sa akin ito yung magandang na bias. Hindi siya ganun kainit. Ayan oh. Okay. Hindi katulad kasi sa hindi katulad sa may 0.4. Medyo mataas yun. Mabilis siya uminit. O ayan o. Ito maganda to. Nasa 0.3. Hindi na siya ganun ka init. Hindi na siya ganun ka ngungo. Ito no. O ayan. Okay. Ngayon, fix bias na natin yan. Move na gagawin natin is maglagay tayo ng fuse. Maglagay tayo ng fuse para safety yung unit ni sir. Maglagay na ako ng fuse. Ito diskarte ko lang ito Wala kasi tayong mapaglagyan ng fuse dito. Wala dito, wala dito, wala rin sa my board. Kaya ganito na lang yung gagawin natin. Kung meron kayong ibang pamamaraan kung paano maglagay ng fuse, comment nyo na lang yan sa my comment section para makatulong tayo sa iba. Akin kasi ito diskarte ko. Meron naman kasing di-screw eh. Ano ba tawag yan? Yung kuhan mo siya, yung parang may thread na katulad yung nandito. Akin kasi ito lang. Nagawa ko is ito lang ininang ko na lang siya, dugtong, tapos nilalagyan ko ng shrinkable tube. Yan, tulad nito. Ito yung itsura niya. Yung dalawa na to. Tapos kapag tapos na, saka ko sa ilalagay yung shrinkable tube. Kahit pa paano maibsan rin yung kasira ng board dito in case na magka-problema siya, di ba? Ayan, kasi bibigay rin naman yung fuse. Okay? Yan, tapos ganito.
Tapos ang nilalagay ko na fuse dito is 20 ampere. Yan, 20 ampere. Ito yung finish niya, oh. Nainit na natin to. Tapos kung itatanong nyo kung saan banda ako naglalagay, nasa low negative and then low positive ako naglalagay. Low negative and then low positive ng supply. Ayan. Okay. Ayan, kompleto na. Initin ko na lang ito, tapos iayos natin yung board. Tapos testing ulit tayo para matapos na yung vlog natin. Ibalik na natin yung dalawang board. Binalik na natin yung mga kable. Okay na, tornilyo na ito. Ayan, ito. Ito yung nilagyan natin ng fuse. Ito yung sa kabilang side. Ayan na, naibalik na natin. Yung speaker, nakakabit pa rin to. Tapos cellphone natin, yung audio source natin. Ayan, kanina pa yan, naka-play na yan eh. Okay, ulit natin para makapag-proceed tayo sa ibang gawain. Ang ganda nyo, wala lang tong ilaw-ilaw. May ilaw-ilaw yan eh, parang sa ibang mga ginagawa natin na naglagay yung mga bossing natin na extension na blower. Kaso may ilaw-ilaw, ito wala. Titingnan ko kung hangin niya paano. Parang sa lubong. Saan kaya pupunta yung hangin ito? Ah, palabas. Ayan, tumutunog na. Oh, ayan oh. Channel 1. Channel 2. Ngayon, to 20 natin. To 20 natin para sigurado masabi na okay na talaga. Ayan, to 20 na yan ha. Bahala ka dyan. Ayan, lakas din. Grabe, solid. Solid ng tunog. Mas malakas ito sa CE5. Mas malakas para sa akin. Mas may diin yung tunog nito compare sa CE5. Version 600 na kasi ito, CE5 600. Bali 84 yung supply niya. Mas mataas siya ng 4 volts against sa may CE5. Solid oh. Wala pang processor yan. Wala pang processor. Solid ang tunog. Ato 20 na tayo ah. So yan lang guys, hanggang dito na lang yung video natin. Away, nakapagbigay idea tayo sa mga kapwa natin technician na mga medyo bago-baguhan pa lang ha. Take note, medyo bago-baguhan lang. Baka sakaling may encounter nyo yung ganitong klaseng unit, yung Ace na V6. Kaya nga V6 pala ito. Kasi yun, nakalagay doon, CE5 version 6. May encounter nyo yung ganito, walang audio, either channel 1 or channel 2, eh at least alam nyo yung pupuntahan nyo. Buo yung control dito sa may switch sa may likod. Tapos may bibigay ko pa na idea kung paano mag-fix bias na in case na gusto nyo i-fix bias yung unit. Yan, ang gamit ko ay dalawang 100 ohms. Okay? Tapos kung gusto nyo maglagay ng fuse, at least alam nyo kung saan nyo ilalagay yung fuse, diba? Veterano sa mga master dyan, tawanan lang nila yung ganitong klaseng content. Basic na lang sa kanila ito. Ayun sir, kalimutan ko na, ng taga Makati. Maraming salamat sa pagkakatiwala mo ng unit mo rito sa akin sir ha. Malayo yung Makati eh, dinala mo pa rito para ipagawa lang sa akin. Maraming salamat. Ayan, promotion bago tayo magtapos. Siyempre, shop natin Solid G Electronics Repair Shop. Ayan, along sa Uyo, Quezon City. Number 61 Don Julio Gregorio Street, sa Uyo Road, sa Uyo, Quezon City. Social media pages natin, sa mga hindi pa nakapag-follow, paki-follow. And then siyempre paki-share ng video natin sa my Facebook, YouTube channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share. And then siyempre paki-hit ng bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. Ingat, God bless, and then peace atin lahat.